I wear my glasses. Is that okay? No? Hello po mga kababayan! My name is Mary and I am a stay-at-home mom dito sa Alaska. Isa po akong Pilipina na naninirahan dito sa ibang bansa. Sinubukan na magtinda sa online. Nag-start ako na magtinda sa online ng 2010 sa eBay, pero napunta nga ako sa iba't ibang platform at Etsy po ang aking nagustuhan. Ano po ba yung Etsy? So, ang Etsy po, sa mga hindi nakakaalam, ay isa siyang marketplace katulad ng Amazon kung familiar kayo sa Amazon, kung familiar din kayo sa Shopee or Lazada, para siyang ganon, pero ito po ay para sa mga handmade sellers. Ang pwede pong ibenta sa Etsy ay mga handmade products, mga vintage o yung mga antique na merong mga 20 years and more pa siya bago mag-consider ni Etsy na ito ay antique bago nyo maibenta sa Etsy. Pwede rin mga supplies. Marami ako nakakita sa Etsy na kahit hindi nila gawa yung product nila, yung supplies katulad ng lockets, mga chains, o yung mga materials or mga wires na ginagamit sa paggawa ng jewelry. Marami nagbebenta si Etsy na pinapayagan naman ni Etsy. Siguro kahit hindi siya handmade or kahit hindi nyo siya gawa, basta supplies. So next product na pwedeng ibenta is yung POD na tinatawag or print on demand. Ito yung nag-iisang dropshipping na tinatanggap ni Etsy, which is yung print on demand. Kahit hat pa yan, sweatshirt ba yan, or kahit mug pa yan. Okay? So, sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung POD na yan? Ano yung print on demand na yan? Hindi mo hawak ang iyong produkto, wala kang stock, wala kang physical product na ini-stock sa bahay mo, hindi ikaw magpiprint, kundi ibang partner. Tayo as a seller, makikipag-partner tayo sa mga third party. Marami mga third party na mga printing company na sila ang magpiprint at mag-ship ng order natin. So, pumayag si Etsy, nakipag-partner si Etsy sa mga printing company na ito. Isa ang mga company na yon is Printify, Printful. Ang gamit ko lang pala is Printify. Kasi yun yung nakikita ko na sikat na ginagamit din ng mga ibang mga sikat na YouTuber, na mga successful na YouTuber. At maganda rin yung rating talaga at yung reviews ni Printify. At sinubukan ko siya at maganda naman. As of now, wala pa talaga akong delayed na shipment. Physical product, yung binenta ko for how many years. Pero part-time lang akong nagbenta sa Etsy kasi nga I'm a full-time mom kasi ang mga anak ko ay marami silang health issues. Hindi naman marami. I mean, meron silang eczema at mga food sensitivity sa food allergies sila. So, kailangan everyday nagluluto ako from breakfast, lunch, and evening. Kahit yung merienda, kailangan ako yung gumagawa. Tapos, pati yung husband ko is marami din siyang food sensitivities. So, kailangan talaga tutok ako sa pagkain nila. So, doon nauubos yung oras ko sa paghanap ng recipes, pagluto everyday, and pag-prepare ng food nila. So, I consider myself na part-time seller lang ako sa e-commerce. So, ang binibenta ko is physical product nung dati, nung hindi ko pa tinatry yung POD at saka digital product. So, sa physical product, ang mga binenta ko is jewelry kasi yun talaga yung una kong ginawang hobby nung ako ay buntis sa aking bunso. Nag-try ako ng Pandora-inspired na charm bracelet. Pinost ko sa Facebook na wala lang, just sharing lang kung ano lang maipost ko. Tapos nagustuhan ng isang sister ng friend ko. Tapos bumili siya ng mga 6 yata yun or 7. And then a friend from Japan, nagustuhan din niya. Tapos nakipag-negotiate siya sa akin agad na kung pwede raw mag-wholesale siya sa akin. So nag-wholesale ako sa kanya, nag-provide ako sa kanya, nag-supply ako sa kanya ng mga finished charm bracelet at saka yung mga gawa ko. And then, umorder din siya ng mga supplies from me, sa mga supplies na binipilhan ko. Bumibili ako, nagpapabili siya sa akin ng mga beads, sa mga supplies. So, kung ano yung makita ko na opportunity na may nagtatanong sa akin, willing silang bumili, binibigay ko. Kung ano yung demand nila, yun yung binibenta ko. Gumawa din ako ng room spray, linen spray, or car spray,
At saka ng, ano ba yun? Yung after number 2 spray. Yung after cook, mag-spray ka, diba? Gumawa rin ako noon kasi nauso din yun. At lumipat naman ako sa necklace at saka sa earrings. So, ayoko na magtinda ng charm bracelet. So, yung mga snake chain bracelets, European, ang tawag doon, European chain. Oh, no. European bracelets na yung plain lang, yung walang mga charm beads. Binenta ko din yun, which is nabenta ko naman. Kung tinatanong nyo kung saan ako kumuha ng mga supplies noon, sa eBay lang. Kasi ang dami sa eBay na nagbebenta ng wholesale na from China. Pero meron din mga taga-US, pero ang benta nila is medyo mataas na. Yung iba, $2, $2.75 yung isang chain. Pero kapag bibilin ko from a Chinese supplier na directly from China, 65 cents, 75 cents, yung mga ganon. Pero by 10 pieces, by 20 pieces, yun, ganon. So, hindi pa ako bumibili nun sa AliExpress. Hindi pa rin ako bumibili nun sa Alibaba. So, ingat na ingat ako noon. Kasi, syempre, hindi pa ako masyadong maalam sa mga ganyan. Mamaya, natatakot ako na ma-scam or ano. Pero, sa awa naman ng Panginoon ay hindi pa naman ako na naluloko sa transactions sa online. Ano pa ba ang ibinenta ko? Nagbenta rin ako ng planters, yung lalagyan ng air plant. Kung alam niyo yung air plant, yung maliliit na mga halaman na hindi kailangang madiligan. Yon sa ring dishes. Yung lalagyan naman ng mga trinkets. Mahilig sila dito sa mga yung platito na lalagyan ng trinkets, relo, keys. So, ginawan ko yon ng design with raw gemstones. Tapos, ginawa ko siyang family birthstones. Like, kung may order ng January birthday. So, order sila ng ring dishes na merong January birthstone. So, yung January birthstones is yung garnet. Tapos, February birthstone is amethyst. March birthstone is aquamarine. Tapos, April birthstone is clear crystal quartz. So, yung bumili ako ng mga gemstone na yon na medyo yung mga maliliit. Tapos, nilalagay ko siya sa ring dishes. Tapos, pinipaint ko siya ng gold. So, napunta ako sa ring dishes. Pero, before that pala, gumawa din ako ng bath bomb. Kasi nauso din yung bath bomb. Nauso rin yung bath bomb. So, gumawa din ako doon. Na-curious ako kasi, di ba, usong-uso yun yung bath bomb. Nasa mga news. So, na-curious ako. Tapos, nakita ko nag-trending siya. So, ginugol ko. Hindi ko ginugol. YouTube ko kung paano paggawa ng bath bomb. Tapos, ng bath salt. Tapos, bumili din ako ng mga books. I have to make my own photos. I have to edit the photos. Nung time na yun, hindi pa ako nagka-Canva. Ang gamit ko lang doon is yung Free Photo Express. Which is, yun lang, effective na. I do the customer service. Walang ChatGPT na tumutulong sa akin sa paggawa ng title at description. Ngayon, napakadali nang gumawa ng isang product listing sa Etsy. Before, it will take me 1 to 2 hours, minsan mga ilang days. Kasi ginagawa ko by batch na, ngayong araw na to, magagawa lang ako ng jewelry. So, nakakagawa ako ng 10 to 20 na pendant necklace. Depende kung wala akong masyadong ganap, kung walang mga event ang mga anak ko, kung walang sports, kung weekends. So, depende. Pagkatapos noon, so, isang araw, ganon. Tapos, sa susunod na araw, mag-picture taking naman ako. So, isang buong araw. Yung pangatlong araw, maglilista naman ako. Pero, hindi lahat ng aking ginawa ay napicturean ko. Hindi lahat ng mga na pinicturean ko na photo is na-edit ko. At hindi lahat ng mga na-prepare ko na listings or na-prepare ko na product with photos ay nailista ko. Yon, hindi ako masyadong organized pagdating sa ganun. So, hindi lang naman ako. Ang dami kong narinig na kahit gaano sila ka-organized, hindi pa rin talaga nila 100% na ililista lahat ng product nila sa Etsy. Kasi nga, hindi naman yung ang daming dumarating sa buhay, no? Na mga hadlang. Pero kung siguro kapag single ka, wala kang anak, wala ka pang asawa, at talagang ito, Etsy full-time mo, siguro yon yung taong yon talagang nakafocus at 100% na matatapos niya yung mga plinano niya na ilista, na photo, ganyan. So, yeah, which is okay kasi hindi naman sa ating mga nanay, family first, kids first, di ba? Now, magkano naman ang mga fees or yung mga babayaran natin sa Etsy kapag nagtinda tayo sa Etsy? So,
Pag nagtinda ka sa Etsy, or pag nag-fill up ka sa Etsy, nag-start ka mag-fill up ng email mo, ng bank account mo, kailangan naka-ready na yon. So, kapag nag-decide ka na magbenta sa Etsy, at nag-register ka as a seller, tuloy-tuloy na yon. Pero, pwede ka naman mag-register as a buyer muna, kahit hindi pa seller. So, kung gusto mo munang unti-unti, pwede ka mag-register as a buyer muna. Pero kailangan meron na yung mga bank account mo, kompleto na pag nag-register ka. Pag nag-decide ka na mag-sell, pwede mo namang i-switch yung buyer account mo into a seller account. So, ipapakita ko na lang sa ibang video kung paano mag-fill up ng form pag mag-start ka ng isang Etsy shop. So, ang mga fees para magbenta sa Etsy is 20 cents kapag nag-list ka ng isang product. So, bawat lista mo, pag-publish mo, pag-hit mo ng publish, is matcha-charge ka ng 20 cents. Yung 20 cents na yon is good for 4 months. Unless, mabente agad siya. So, for example, maglista ako ngayon ng isang mug na ganito. Pag-publish ko, na-charge na ako ni Etsy ng 20 cents. Tapos, kinabukasan, nabenta yon, matcha-charge ka uli. So, parang total of 40 cents kapag nag-list ka at nabenta, 40 cents. Kaya nga kailangan meron kayong nakakabit na credit card kasi nga kailangan ni Etsy ng kung saan niya kukunin yung pambayad ninyo. Diba? Tapos, bank account naman para alam ni Etsy kung saan i-deposit yung inyong fund, yung inyong mga benta. Pero yung 20 cents na yon, kapag nag-list ka, abot naman siya ng 4 months. So, pag hindi siya nabenta, pag nag-list ka ngayon, hindi nabenta for the whole month, hindi ka naman matcha-charge. Sa second month, hindi ka matcha-charge ng 20 cents. Sa pangatlong buwan, hindi. Pero yung pang-apat, halimbawa, ngayon, January 1. Halimbawa, January 1, January, February, March, April, May 1, matcha-charge ka ulit ng 20 cents. Pag sinet mo yung listing mo sa automatic. Pero kapag nakaset yung iyong listing sa manual, kasi may option doon kapag maglilist ka ng product, may question doon na gusto mo ba automatic na i-renew ni Etsy itong listing na to after expiration? Or gusto mo ba manual na ikaw ang mag-renew? So, nasa sa'yo yan. Pag sinet mo na sa manual, once ma-expire ito ng May 1, hindi ka na matcha-charge ulit. Pero, hindi na siya nakalista sa Etsy mo. So, minsan i-check natin yung ating Etsy palagi. Okay? Lalo na kapag naka-automatic. Pag nagbakasyon tayo, nakalimutan natin na i-vacation mode, ilagay sa vacation mode, or i-pause yung ating Etsy shop. Tapos, nare-renew, paano kung meron kang 100 listing na hindi nabenta for 4 months? Just in case lang naman. Matcha-charge ka ng another 20 cents sa lahat ng 100 listings na yon after 4 months. Pag nakaset yung settings mo sa automatic. So, yeah, let's be very careful na lang kapag naglilista tayo. Yun ang pinakamahaba explanation para lang sa listing fee na 20 cents per listing. Ang susunod naman is yung 6.5 na transaction fee na tinatawag. Yung transaction fee na yon, kinukuha ni Etsy yon sa sales mo. So, yung total price ng item mo, plus yung shipping fee na binayaran ni customer sa'yo. Plus, yung gift wrapping, kapag nag-charge ka ng gift wrapping, yung total nun, tanggalin mo yung 6.5%. Yun ang transaction fee ni Etsy na kukunin niya sa'yo. Pangatlong fee ay yung tinatawag ni Etsy na payment processing fee. Ano ba yung mga payment processing fee? Una, nagtaka rin ako, bakit kailangan hiwalay pa yung payment processing fee? But anyway, kasi iba-ibang bansa, iba yung charge o iba yung rate ng mga credit card companies sa pag-process ng payment. So, credit cards na bank na nagpa-process ng iyong bayad ay meron silang charge. Ang charge sa payment processing fee is 3% plus 25 cents dito sa US. So, iba-ibang bansa, iba-ibang rate. So, dito sa US, ang charge is 3% plus 25 cents. Sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, it's 4.5% plus 25 pesos.
i-add mo doon sa 6.5% plus i-add mo yung 20 cents. Yun yung pinaka-total fee. Pero huwag kayong mangamba, huwag kayong mag-worry kasi baka iniisip nyo, ang dami palang fees. Bakit naman gano'n na ang mahal? Actually, kapag kinumpit nyo talaga, hindi siya mahal, hindi siya madami, okay lang naman siya. Depende lang kasi sa pricing ng bawat item niyo. Pag $1.99 ang produkto niyo katulad sa mga digital download, di ba doon mura lang yung mga bentahan kasi digital download lang naman. 1.99, medyo konti lang yung tutubuin doon. Pero ang kagandahan naman noon, kahit mura lang ang profit mo doon or mababa lang ang profit mo doon, hindi ka na kailangang gumawa after ng order. Hindi katulad ng physical product sa akin na halimbawa, kung ginagawa ko itong mug na ito, pagka-order, gagawin ko pa, pagpupuyatan ko pa itong design na ito, tapos isi-ship ko, ipa-package ko pa, isi-ship ko pa, pupunta pa ako sa post office, diba? Yung pagod ko, yung oras ko, at saka yung gas ko na pagpunta doon. Paano kung dito kasi sa, pa na yung snowstorm, dito sa Alaska. So, parang sa tingin ko, mas okay naman yung digital download na kahit konti lang yung profit pero at least isang beses mo lang siyang gagawin. Tapos mabibenta siya ng mabibenta kahit naghuhugas ka ng plato or lumabas ka with your family. Pag may umorder, hindi mo na siya alalahanin unless meron kang sasaguting customer na nag-message sa'yo or magtatanong sa'yo. So, customer service lang yung alalahanin mo doon. Kung halimbawa, hindi nila ma-download yung digital download na binili nila sa'yo, you have to attend sa customer sa inquiries nila. Pero aside from that, yun lang. Yun ang kagandahan ng digital download. Kahit mura lang yung profit mo. May mga customer na bibilhin agad nila yung product mo kasi nagustuhan nila. Pagkatapos at saka nila titingnan yung, kailan ba ito pwedeng ma-ship? Baka mamaya tapos magre-reach out sila sa iyo na, can you please ship this on this certain date? Or do you think this will make it on this date? Ganyan-ganyan. So, paano kung hindi? So, magre-refund tayo. So, mas maganda na sa infographics talaga lahat ng details. So, ilagay mo din sa description, just in case magbasa sila ng description. So, pero mas maganda talaga, pagdating talaga sa shipping time, ilagay nyo sa banner, sa announcement, sa infographics, at sa description. Para malinaw na malinaw. Para hindi tayo sisihin ni customer na, ba't na late yung ko? Pwede natin silang sabihin na, ma'am, nakalagay po sa aming description na ito po ay ganito ang processing time, ganito po yung date na makakarating sa inyo. So, hindi tayo pasisisi ni customer. So far, wala pa naman ako naging problema ganon sa shipping. Kasi palagi ko talagang, ang pinaka-secret ko, hindi naman secret, pero yung pinaka-tip ko sa inyo, talagang tutukan nyo yung processing nyo. Pag alam nyo hindi nyo maisi-ship on time, huwag nyo nang antayin 1 day before nung due date bago nyo tawagan or bago nyo i-message yung customer. Mga 3 or 4 days pa lang, sabihin nyo na. Or kung alanganin kayo, sabihin nyo na agad. Be honest. Sabihin nyo, ma'am, are you willing to wait? Ganyan, most of the time talaga sa experience ko, willing to wait naman talaga sila. At nagti-thank you pa sila for letting them know. Thank you for letting me know. It's okay, I'm willing to wait. So, yun. Tapos, yung mga happy customer na ito, talagang magiging suki nyo pa. Pag naging honest kayo sa kanila at nag-open kayo sa communication ninyo. So, yun lang yung tips ko. So, yun lang muna about Etsy. Sa susunod uli, magbibigay ako ng mga tips or step-by-step tutorial kung papaano mag-open ng Etsy. Magtuturo din ako papaano mag-start ng POD, paano mag-design ng mga POD product like sweatshirt, ibang apparel, mugs, and ornaments. Mag-share din ako ng experience ko paano mag-design ng mga digital product. At paano yung process ko, ano yung mga experience ko. I-share ko din sa inyo kung paano ako makipag-communicate sa customers at paano makipag-negotiate sa kanila kung mayroong mga galit na customers. So hanggang sa muli mga kababayan, I will try my best to explain to everyone how to start a successful Etsy shop. I'm not promising na yayaman kayo sa Etsy. Ang maipapangako ko lang sa inyo ay magkakaroon kayo ng mas mabilis na proseso
dahil sa mga information na isi-share ko sa inyo, na mas mabilis compared nung nag-uumpisa ako na wala akong makausap na ganito, na Pinoy, na maisi-simplify sa akin kung paano ba yung ganito. So, dumaan na ako sa karayom. Ngayon, madali na po sa inyong lahat. So, hanggang sa muli, please subscribe and hit the notification bell para kapag nagkaroon ako ng susunod na video ay manu-notify kayo. So, kung meron po kayong mga tanong, i-comment nyo lang po sa baba. At kung gusto nyo po ng mabilisang sagot, mag-join po kayo sa aking private na Facebook group para sa mga Etsy sellers and Etsy virtual assistant. Pwede naman mag-comment kayo sa baba ng video na ito kung ano yung mga tanong nyo, at I will try my best to answer your questions. So, bye for now!